Si Rio Guillermo nagaganap bilang si Ligaya, ang dalagang maganda at mainhin. Si Cleon Faustino nabibigyan buhay si Diego, ang makisig na mandirigma. Si Irvin Pagulan at si Jeremiah de la Cruz ang ating mga tagapagsalaysay. Mga boses ng kasaysayan na magdadala sa atin sa biyahe ng kapanahunan. Si Andre Cruz na maghahandog buhay kay Magellan, ang Espanyol na nakarating sa Mactan. At si Kenji de la Cruz na magbibigay buhay kay Lapu-Lapu, ang mabangis na mandirigma. Handog namin sa inyo ang isang kakaibang kwento ng pag-ibig, tapang at pagkakaisa. Ito ang Dramatiko Chronicle 16.5, pambihirang palabas sa radyo ng puno ng kulay at buhay. Handa na ba kayong sumama at magpadala sa agos ng aming kwento? Magsimula na tayo! Noong Marso 16, 1521, may mga Espanyol na dumating sa Pilipinas, si Ferdinand Magellan, sa isang lugar sa Timog Silangan Asya na tinatawag na Mactan. Tagpuan na isang makaisa-isang kaganapan. Itong laban na ito ay nagbigay ng kapangyarihan kay Lapu-Lapu. Ang bayani na nagtanggol ng lupang Sinalangan, ang mga katapangan ng mga kamandirigma ng Mactan. Sa pangungunan ni Lapu-Lapu ay lalaban ng mga mananakop na Kastila sa ilalim ni Ferdinand Magellan. Sa barko ng Kastila, sa pangunan ni Kapitan Magellan, ilutusan niya ang mga sundalo na maghiwalay ng landas upang tuklasin ang mga bagong teritoryo. Mga kapatid, sa ating paglalakbay, maghiwalay-hiwalay tayo ng landas. Magtuklas tayo ng bagong kultura at kilalanin ng mga tao sa mga lupain na ating tatahakin. Subukan natin ang ating kakayahan sa pagtuklas ng bagong mundo. Sa isa sa mga landas na ito, naroroon si Diego, isang sundalong may tapang at determinasyon na tupadin ang kanyang tungkulin. Sa landas niya magaganap ang isang kwento ng pagtatagpo at pagmamahalan sa gitna ng dilim at liwanag. Sa kabilang banda, sa paglalakbay ng isang babae, si Liwanag ay isang dalaga na maganda na puno ng sigla at pangarap. Sa isang maliit na puok na pinaglalakbayan niya sa kagubatan, doon magtatagpo ang landas nila, Diego at Liwanag. Si Liwanag ay nadapa at siya ay natagpuan ni Diego at tinulungan. Ayos ka lang ba? Salamat sa iyong tulong. Ngunit, hindi ko kailangan ng tulong ng isang Kastila. Ako ay sapat na malakas upang bumangon mag-isa. Ang tanging layunin ko lamang ay tumulong. Kaya hindi mo kailangan magpasalamat. Gagawin ko yun para sa kahit sino. At ano ba ang ginagawa ng isang dilat sa galigitnaan ng gubat? Ako si Liwanag, isang taga-Mactan. At ikaw, sino ka? Anong iyong pakay dito? Ako ang isang alipin ni Magellan, Diego ang aking pangalan. Naway magkaroon pa tayo ng pagkakataong magkakilala ng lubusan, Binibini. Subalit sa ngayon, may kinakailangan akong sundin ng mga utos at ipagpatuloy ang aking tungkulin. Maunawaan mo sanang hindi ako mag-aalala. Hindi rin kita nais na kausapin. Bahala ka nga dyan. Talagang ang mga Kastila, hindi ko talaga maintindihan kung bakit sila ganyan. Umalis na ang isang lalaki na pangalan niya ay Jal, sapagkat sila ay inutusan ni Magellan na maglakbay sila sa iba't ibang bahagi ng Mactan. Habang naghahanap ng pagkain si Diego, marahil nagutom na siya dahil kanina pa siya tumatakbo at naglalakad. Nakita siyang isang kubo kung saan nakatira si Liwanag, ang nadapa na babae kanina niyang tinulungan. Kumatok si Diego sa pintuan para makahingi man lang ng pagkain na kanyang makakain. Sa gitna ng kanyang pagluluto ng ulam, bigla may narinig si Liwanag na kumakatok sa pintuan ng kanilang bahay. Agad niyang binuksan ito at nagulat siyang nakita ni Diego. Ano ang ginagawa mo sa tahanan ko?
Ay, yung pagpamanhin mo, Bini-Bini. Okay naman kasi yung kagandahan. Ay, oo nga pala, Bini-Bini. Meron ba akong pagkain na maaari kong makain dyan? Okay, gutom na rin dahil buong araw ako hindi nakakain. Mapapagkatiwalaan ba kita? Ako'y humihingi ng pabor, Bini-Bini. Huwag kang mag-alala dahil hindi kita sasaktan. Kung gayon, halika at pumasok. Sakto at nagluto ako ng pagkain. Sandali lang. Paghahanda ko agad ang makakain mo. Pumasok si Diego sa tahanan ni Liwanag. Nag-usap sila at nagkakilala, lalo na tagpuan ni Diego na mabait at maganda ang kanyang ugali. At si Liwanag naman ay nagsisisi dahil sa kanyang pagkasungit niya kay Diego. Sabik na ba kayo sa mga susunod na mga pangyayari? Ihanda na ang mga sarili dahil malalaman na ang mga kapanabik-panabik na pangyayari sa pagbabalik ng Dramatiko Kroniko 16.5. Isang lalaki na nangalan Solomon, hari ng Israel, ay minsan namahala ng may kapangyarihan at karunungan. Gayunpaman, ang kanyang paghahari ay naputol. Upang malaman ito, kailangan natin magsimula sa simula. Si Solomon, ang anak ni David at Bathsheba, ay tumanggap ng kaloob ng Diyos na karunungan noong siya ay hari. Lumamit siya para sa kabutihan hanggang sa sinimulan niya itong gamitin para sa kanya sarili, mga sariling gawain. Tuklasin natin ang mga nakakapanabik na eksena sa pagbabalik ng Dramatiko Kroniko 16.5. Nais kong humingi ng paumanhin, Ginoo. Maraming salamat rin sa iyong pagtulong. Lubos ako nagpapasalamat sa iyo. Walang anuman, Bini-Bini. Umalis na si Diego at nagpaalam. Sa mga sumunod na linggo, lumalim ang ugnayan nila Liwanag at Diego. Sa bawat araw na lumipas, tila lumalaki ang pagtingin nila sa isa't isa. Hindi na maitago ang mga damdamin na kanilang nararamdaman sa puso. Liwanag, mula nang makilala kita, ang buhay ko ay puno ng liwanag at saya. Mahal kita ng lubos at walang hanggan. Handa kong ibigay ang lahat para sa iyo. Napakaligaya ng aking damdamin sa pagtanggap ng mga salitang iyan. Simula noong unang gabing iyon, naramdaman ko na rin ang espesyal na connection sa iyo. Hindi na kailangan itago ang ating mga damdamin, sa halip, haharapin natin ito na magkasama. Sa pag-amin ng kanilang mga damdamin, ang kanilang pag-ibig ay lumakas pa. Ang kakaibang kasiyahan na pagtanggap sa isa't isa ang nagbibigay sigla sa kanilang mga puso. Sa paglipas ng ilang araw, ang kanilang pagmamahalan ay patuloy na lumalim at lumalago. Sa kabila ng kanilang kaligayahan, may isang balita na magbabago sa takbong kanilang kwento. Nakatingin sila na puno ng pagmamahal at pag-asa. Ngunit biglang nagbago ang atmosfera nang maglahad si Diego ng isang malungkot na balita. Liwanag, meron akong malungkot na balita. Ano yun, Diego? Kamakailan lang, nalaman ko na pupunta ako sa labanan sa Mactan. Ito ang aking tungkulin bilang isang mandirigma. Subalit, huwag kang mag-alala. Mahal kita at babalik ko pa para sa'yo. Huwag mong kakalimutan yun. Ang mga tunog ng mga sigaw ng mga mangdirigma ang naririnig sa paligid. Sila Lapu-Lapu ay patungo na sa mga mangdirigma ni Magellan na hanggang lumaban para sa kanilang ninanais. Lapu-Lapu naman ay naglalakad patungo sa baybayin ng Mactan kasama ang kanyang mga mandirigma. Lapu-Lapu! Ako si Ferdinand Magellan, isang mandirigmaang Espanyol. Dumating ako rito upang ipahayag ang kaligtasan at kabanalan ng Kristiyano sa inyong lupain. Kami ay mayroon ng sariling paniniwala at kultura. Hindi namin kailangan ng inyong relihiyon. Mandirigma ng Mactan, tayo'y magkaisa. Tayo ay haharap sa isang hamon. Ang mga dayuhang manlalakbay na dumating sa ating bayan ay dapat nating ipagtanggol ang ating teritoryo laban sa anumang banta. Sa pagtanggi ni Lapu-Lapu na magpatibag sa Espanyol, nagsimula ang paghahanda para sa digmaan.
Sa mismong baybayin ng Mactan, nagtagpo sina Magellan at Lapu-Lapu, dalawang leader na may magkaibang layunin, isang labanan na magbubuklod sa kasaysayan ng Pilipinas. Kami ay magiging matapang laban sa sino mang umahamon sa aming soberanya. Bila ng tapang at sigasig ni Magellan, siya'y napaslang sa kamay ni Lapu-Lapu at ang kanyang pagkakalas sa Espanyol ay nagsidling simula ng pagsulong ng kalayaan sa mga lupain ng Pilipinas. Madaming sugatan sa labanan, mga ibang Kastila ang nakaligtas at mga iba ay namatay rito. Ganon din ang nangyayari sa mga Pilipino ng mga taga-sunod ni Lapu-Lapu. Si Diego ay isa sa mga nakaligtas, ngunit ito ay sugatan. Sabik na ba kayo sa mga susunod na mga pangyayari? Ihanda na ang mga sarili dahil malalaman na ang mga kapanabik-panabik na pangyayari sa pagbabalik ng Dramatiko Kroniko 16.5. Sa mistikal na kaharian ng Burbania, isang sinaunang alamat ang nabuhay. Samahan niyo kami sa mahiwagang paglalakbay sa paglalahad ng kwento ng Ibong Adarna. Isang ibon na may kapangyarihan, 3 magkakapatid at isang may sakit na ama. Ano ang mangyayari sa kanila? Tumutok para masabayan natin itong nakabibighani na pakikipagsapalaran ng pag-ibig, pagtataksil, at pagtubos. Abangan ang Ibong Adarna ng Margaret Productions sa mga sinehan. Huwag niyo palampasin ito. Tuklasin natin ang mga nakakapanabik na eksena sa pagbabalik ng Dramatiko Kroniko 16.5. Si Liwanag ay lubos na nag-alala dahil si Diego ay hindi pa nakakabalik sa kanyang sinta na si Liwanag. Mga araw o linggo ang lumipas at wala pa ito naririnig tungkol kay Diego. Nang isang kinaumagahan, may kumatok sa pinto at laking gulat ni Liwanag ako dahil lubos na nakita nag-alala si Diego. sa'yo. Maraming salamat, naligtas ka. Tila, hindi na ako makatulog sa gabi, kakaisip sa'yo. Ako ay nakaligtas, ngunit ako ay sugatan at pinagpahinga muna ako sa aking tahanan. Sakto at nagluto ako ng ulam. Halika na at pumasok ka. Sabik na ba kayo sa mga susunod na mga pangyayari? Ihanda na ang mga sarili dahil malalaman na ang mga kapanabik-panabik na pangyayari sa pagbabalik ng Dramatiko Kroniko 16.5. Mula sa nag-aapoy na pagsinta ng pag-ibig ng Haseyas hanggang sa nakasusuklam na pag-iyak ng katarungan ni Amos. Paglalakbay sa magulong tanawin ng hula ni Mikas at sa tumataas na mga pangitain ng pag-asa ni Zekaria. Tuklasin ang magkakaugnay ng mga tadhana ng 4 na prophets na ito habang nilalakbay nila ang 4 na komplikado ng kapalaran, katarungan at pagtubos sa isang salita na hahati sa pagitan ng pagsunod at pagre-rebelde. Tuklasin ang walang hanggang kaugnayan ng kanilang mga mensahe na umaalingaw sa walang hanggang kaugnayan na umaalingaw sa mga koridor ng kasaysayan na humihikayat sa atin ng pakinggan at kanilang selda tungo sa katuwiran at pagbabago. Tuklasin natin ang mga nakakapanabik na eksena sa pagbabalik ng Dramatiko Kroniko 16.5. Hindi ko hayang mawala ka sa akin, Liwanag. Babalik ako para sa iyo. Salamat, Diego. Mahal din kita at hindi kita malilimutan kahit saan ka man magpunta. Sa mga susunod na araw, hindi na mabilang ang mga sandaling magkasama sila. Naglalakad sila sa ilalim ng maliwanag na araw
Handang sabihin ni Diego ang salitang nagpapabigat sa kanyang puso. Liwanag, may mahalagang bagay akong dapat sabihin sa'yo. Ano yun, Diego? Mahal na mahal kita, Liwanag. Ngunit may obligasyon ako sa Spain na hindi ko maiiwasan. Kailangan kong bumalik doon. Iiwan mo ba ako ng ganito na lang? Paano na tayo? Paano na ang mga pangarap natin? Di ko hayaang mawala ka sa akin, Liwanag. Babalik ako para sa'yo. Sa bawat pag-iyak at pagtangis, ang pangako ni Diego ay sumasalamin sa katatagan ng kanilang pag-ibig. Sa paglisan ni Diego, araw-araw hinahantay ni Liwanag si Diego. Ano ang ginagawa mo sa tahanan ko? Bini-bini, meron ba akong pagkain na maaari kong makain? Ako'y gutom na rin dahil buong araw akong hindi nakakain. Mapapagkatiwalaan ba kita? Ako'y humihingi ng pabor, Bini-bini. Huwag kang mag-alala dahil hindi kita sasaktan. Maraming salamat din sa iyong pagtulong. Lubos ako nagpapasalamat sa iyo. Walang anuman, Bini-bini. Maabante, umaatras. Kilos mong namimintas. Kung gayon, halika at pumasok. Sakto at nagluto ako ng pagkain. Sandali lang, paghahanda ko agad ang kakain mo. Liwanag, mula nang makilala kita, ang buhay ko ay puno ng liwanag at saya. Mahal kita ng lubos at walang hanggan. Handa akong ibigay ang lahat para sa'yo. Napakaligaya ng aking damdamin sa pagtanggap ng mga salitang iyan. Simula noong unang gabing iyon, naramdaman ko na rin ang espesyal na connection sa iyo. Hindi na kailangan itagong ating mga damdamin, sa halip, haharapin natin ito na magkasama. Salamat sa iyong tulong. Ngunit, hindi ko kailangan ng tulong ng isang kasila. Ako ay sapat na malakas upang bumangon mag-isa. Sa'yo lang ang puso ko. Walang ibang dapat. Ako si Liwanag, isang taga-Mactan. At ikaw, sino ka? Anong iyong pakay dito? Pa rin. Ako ang isang alipin ni Magellan, Diego ang aking pangalan. Naway magkaroon pa tayo ng pagkakataong magkakilala ng lubusan, Bini-bini. Subalit sa ngayon, may kinakailangan akong sundin ang mga utos at ipagpatuloy ang aking tungkulin. Maunawaan mo sanang hindi ako mag-aaral. Hindi rin kita nais na kausapin. Bahala ka nga dyan. Huwag kang mag-alala dahil hindi kita sasaktan. Kung gayon, halika at pumasok. Sakto at nagluto ako ng pagkain. Sandali lang, paghahanda ko agad ang kakain mo. Di gusto ika'y mawala dahil handa kong ibigin ka kung maging tayo. Maraming salamat din sa iyong pagtulong. Lubos ako nagpapasalamat sa iyo. Bahala ka nga dyan. Ako si Liwanag, isang taga-Mactan. Ako ang isang alipin ni Magellan, Diego ang aking pangalan. Hindi rin kita nais na kausapin. Simula noong unang gabi iyon, naramdaman ko na rin ang espesyal na connection sa iyo. Hindi na kailangan itago ang ating mga damdamin. Ano ang ginagawa mo sa tahanan ko? Bini-bini, meron ba akong pagkain na maaari kong makain? Ako'y gutom na rin dahil buong araw akong hindi nakakain. Mapapagkatiwalaan ba kita? Ako'y humihingi ng pabor, Bini-bini. Huwag kang mag-alala dahil hindi kita sasaktan. Maraming salamat rin sa iyong pagtulong. Lubos ako nagpapasalamat sa iyo. Walang anuman, Bini-bini.
At sa mga susunod na araw, ang dilim ay sumalubong kay liwanag. Habang ang pangako ni Diego ay nananatili, nakasabit sa alaala ng kanilang nakaraan. Sa pagtatapos ng aming kwento, nagpapasalamat kami sa inyong pakikinig. Sana ay inyong natapuan ng saya, lungkot at aral na dala ng aming palabas. Maraming salamat po at magandang araw sa inyong lahat.